Swerte pag hindi ka namatay. Pag hindi ka namatay, pagka tumira ka rin sa Muntinlupa, swerte. Yung mga tumitira doon, yung mga nagluluko. Dahil pinapatay talaga ang mga tumitira doon. Ngayon, yung mga tumitira, ang ginagawa nila, nango-hostage sila, ganoon. O kaya pumapasok sila sa brigada, kinakandado, ganoon. Tinatalian nila. Elo, bakit ba kayo tinawag na Boy Tambunting? Kasi maraming boy na kasama ko. Natira ako sa Tambunting. Pero standby talaga ako sa Bambang. Nakaaway ko rin yung mga komando. Kaya naman ako natutong gumawa ng kalokohan dahil sa hirap ng buhay. Mahirap ang buhay namin noon. 10 centimos pa pamasahin noon eh. Batang rekto ako. Hindi pa rekto nung araw yan, iskaraga pa nung araw yan. May tatak na po kayo niyan. Wala pa, nung makulong ako ng city jail, una kong kulong noon, 1961 yata yun. Wala akong tatak. Naging traste ako sa city jail ng Maynila. Paikot-ikot ako sa mga selda, mga brigada. Tinitingnan ko yung mga pangkat dahil ambisyon ko talaga magluko. Walang mangyari sa buhay ko eh, dahil na sabi hindi ko na kaya. Tinignan ko bawat pangkat. Maganda yung napuntahan ko. Nakita ko yung pangkat ng bala. Maganda. Siyempre, sumisikat pa nung araw nung si Boy Golden eh. Kaya sabi ko, ay dito ako. Maganda lalaki mga bahala nung araw. Mga anong edad po kayo nagsimulang magloko? 14, ganyan. Una, maliitan pa. Pabarya-barya lang, ganun. Kaya lang nung tumagal, siyempre, naglayas na kasi ako noon eh, nung 15 anyos ako. Dahil mayroon nga ang buhay namin, maigpit ang tatay ko. Kaya ang ginawa ko, naglayas ako, napasama na ako sa loko. Tapos nahuli ko yun, ako lang wala pa akong tatak noon. Nung lumaya ako noon, nagpunta na ako sa San Lazaro, sa Kirikada. Pugad ng bahala nung araw yan eh. Doon nagpalaga akong tatak. Dito muna akong tatak noon, bahala. Diyan sa bukong-buko. Nung araw dyan ang bahala ko. Bahala yan, bahala na gang. Kaya lang, 1962, pag nabagansya ka, pinupukpok ng kanya ng baston. Mamimilipit ka. Kaya ang ginawa ko, pinalipat ko dito sa Pigi. Pag nasa Muntinlupa ka, binubura mga tatak. Alam niyo ba kung sino nagbura nito? Si Boy Kamatis ang nagbura nito. Boy Kamatis po? O, nag-abot kami sa RDC, nagkita kami sa RDC, 1964. Bakit siya po ang nagbura niyan? Kasi pag nagbura sa'yo yung mga Bisaya, yung mga Okso, ganun, masakit, talaga dumudumi yung katawan mo. Binabaw nila yung maiging karayom. Kaya sabi ni Boy, ko sa ako na lang magtatakip dyan para hindi ka masaktan. Ito nga yung tartaro ko. Tartaro. Dito. Dumanas ako ng gutom noon, hirap. Hirap ng buhay namin. Kaya naglayas ako eh. Kaya gumawa ako ng hindi maganda. Parang nawala na ako ng pag-asa sa buhay, ganun. Kaya naisip ko, papamigay na ako. Kaya sumama na ako sa kwan, nung malagyan na ako ng bahala. Kasi bata pa ako nung pagka tumitira sila, ano ba, away. Ang nangyayari, pag nakasakay kaming taxi, ako naiwan sa taxi, binabantayan ko yung driver. Pagbaba nila, kasi ang kalaban namin yung mga komando eh. Diyan sa may parang Lope de Vega, yung mga sinila ng bulaklak doon. Tumakbo nga yung bahala ron, nagsumbong eh, binugbog daw sila ng mga komando. May mga kakosaming medyo may edad na matatapang. Tara, boy, sama ka boy. Andun ako sa una, sa tabi ng driver. Pagbaba nila sa Lope de Vega, diyan ka boy, bantay mo yung driver. Kasi pag walang bantay sa driver, tatakbo yung driver, iwanan kayo. Kaya ang ginawa ko, binobola-bola ko yung driver. Pero nakikita namin yung tindahan. Biglang nagkagulo sa tindahan, nagkapulasan na. Tapos tumakbo na yung mga kasama ko doon sa taxi. Alam ko na, may nangyari na, tapos hibat na kami. Natira nila yung komandong nambugbog sa dalawang bahala. Kumbaga rest back lang to. Pero hindi pa yun, dinala pa sa may San Lazaro. Territory ng balay San Lazaro. Sinundan nila doon sa emergency. Natira nila nag-iingal. Anong pinagmulan niyan, Lo? Dilensya siguro. Kasi nagtatrabaho rin sa paggawa ng bulaklak yung mga corona ng patay. Dilensya rin yun eh. Lugar ng komando yun. Ayaw ng mga komandong istamber ron. Yun ang magkaaway dun eh. Bahala at saka komando. Kumbaga nasaksihan niyo kung paano nila ni-rest back yung kakusan nila. Oo. Biglang nagpulasan, nagtakbuhan na. Sabi ko, eto na. Sinalubong na namin yung tao. Sibat na kami. Baba kami ng San Lazaro. Doon ang hideout namin eh. Tapos pamaya dumating na yung dala-dala ng ambulansya yung natira nila. Doon na nila tinuluyan sa dahil hawak nila nga yung San Lazaro Hospital, blandon sila eh. Noong araw, teritoryo ng bahala yung San Lazaro. Bakit ba kayo tinawag na Boy Tambunting? Batang Tambunting ako eh. Doon sumikat yung pangalan nyo? Hindi naman doon. Kaya lang, pagka tumawag sa akin, Boy Tambunting, galing sa Bilibid sigurado. Kasi hindi alam sa Bilibid na Erning ang pangalan ko eh. Yun lang, alias nyo lang? Oo, Boy Tambunting lang. Lo, bakit ba kayo nakulong? Ano bang dahilan? Yung nga, nasama ko sa gumagawa ng pera. May natira kaming may bar.
Nangyari yun sa may Abad Santos eh. Tatlo kami, iniwan ako ng mga kasama ko. Eh ako may dala ng baril, may dala akong baril. Ngayon yung pasahero, may baril, nakuha ko ng baril. Eh siyempre medyo bata pa ako, medyo tarantarin ako ron, naiwan ako makisa eh. Tapos yung jeep, tuloy-tuloy, eh yung kanto ng Abad Santos tsaka Recto, merong outpost doon nung araw, merong traffic doon. Ngayon, nung makukurnin ako, tumalon ako, yun, hinabol ako. Basta narinig ko, putok, takbo ko. Meron kayong titirahin sa jeep? Tinira na namin sa jeep. Yung anak ko ngayon, dalawang ba yung dala ko, tumatakbo ko eh. Yung kasama ko, kinuha niya yung bag. Ewan ko kung ano yung laman ng bag na nakuha niya. Pero iniwan ako mag-isa eh. Ako naman, nakuha ko yung baril. Pero yung dala kong baril, Super 38. Pero yung bala, tinanggal ko. Nilalagay ko sa bulsa. Hindi ko nilalagay yung bala dahil pag kinasa ko, baka makalabit ko, takot ako eh. Yung Super 30, yung Di magasin na, 38, Super 38. Super 38. Gamit nyo yan, sa inyo yan. Hindi, nakuha rin nila namin. Pero yan na po yung bit-bit nyo nung panahon Oo, yun. yung- Tapos yung na-biktima nyo naman May baril din. Hindi ko alam kung ano siya dahil doon ako na-disgrasya eh, nabangga ako. O hinabol ako mula Recto hanggang may haligi kami umabot eh. Ang mabul po sa inyo yung Naka-jeep, may pumuputok eh. Takbo ko, hindi ko iniintindi. Hindi ko na kinaya yung takbo sa hirap. And layo ng tinakbuhan ko eh. Tapos nung malapit na yung jeep sa akin, kinasa ko yung kaliwa eh. Yung 38, pinutok ko. Tapos nawala na akong malay tao. Alam nga nung kapatid ko, pati na ako. Dahil nasa ilalim daw ako ng jeep, puro dugo, gano'n. Ito nga, biyak yung ulo ko, laki. Kapain mo, salapin mo. dito. Ay, ito. Grabe. Ito, pati nga, no? Nagtaka nga ang doktor, ba't buhay pa ako eh. Ito, lalim. Ito. Ang lalim nito. Grabe ito. Ang haba rin, oh. Nagtaka ako, ba sabi ng kwan, buhay pa to? Tapos anong nangyari, lo? Nung nagpulasan na kayo, hinabol din kayo ng jeep. Oo, pinuputukan ako. Ano yung humabol sa inyo? Mga pulis ba yun? Hindi ko na makita dahil hindi na ako lumilingon, takbo na lang ako ng takbo nga dahil wala akong mapasukan na eskwela. Abad Santos, malalaking karsada eh. Isang kanto na lang, lugar namin eh, bambang na eh. Pero hindi ko na kinaya eh. Kinalabit yung gano'n, pinutok ko yung baril na nakuha ko. Tinamaan pala yung driver dito. Driver ang tinamaan. Tapos Nung magkamalay nga ako, yung driver nandun sa kabilang ko, pareho kami nakahiga eh. Pareho kami nakahiga rin sa San Lazaro, sa Jose Reyes. Ano yun? Binugbog ba kayo ng mga nandun? Hindi, dahil ko, mamamatay na nga ako eh. Ayun. Sabi nga ng doktor, pag masamanda mo talaga, matagal mamatay. Sabi nga. Ako baga, pagputok nyo nung baril na yun, Nawala na ako ng malay tao. Ayun pala, nabangga ako ng jeep. Kaya nasa ilalim ako ng jeep eh. Ang pagkasabi sa akin, itong ulo ko raw tumama sa bangkenta, yung ganyan. Eh, dumating nga yung kapatid ko eh. Sabi niya, alam namin, patay ka na eh. Kaya, natataka ako, ba't buhay pa rin ako eh. Tapos nun, lo, anong nangyari? Yun, nakulong ako, nahuli na ako. Doon na ako nabiyahe sa Muntinlupa. Diretso po ba kayo Muntinlupa niyan? Hindi, City Jail muna. Tapos nasa ako sa infirmary, eh, nagkakainitan ng pangkat doon. Eh, ang bahala, konti lang ang bahala eh. Lalaban ng bala, pero kaya lang kukunti eh. Dahil ang Sputnik marami, talagang isang katutak ang Sputnik sa City Jail eh. Ngayon naisip ko, mamamatay na lang ako, baka mamatay pa ako sa tirahan doon. Umamin na ako. Kaya nabiyahe ko. Saan kayo natatakan, lo? Sa labas, nung nakulong ako ng City Jail ng Maynila na wala akong tatak, paglaya ako noon, nagpalagay na ako ng bahala. Dito nga. Doon nga ako nalagyan sa San Lazaro. Ang naglagay sa akin yung magulang na sa bahala, yung Benta to ang pangalan. Bali, nung nandun na po kayo sa Manila City Jail, meron na kayong tatak niyan, lo. Oo, may tatak na ako noon. Gano'n kayo tumagal sa Manila City Jail po niyan? Sandali lang ako dahil nga nagkakainitan na nalaman ko na kwan eh. Tapos ang bahala, isinama sa pangkat na ganun, walang sariling brigada. Halo? Oo, di argabyado sila. Anong kalaban ng bahala nung paano? Sputnik. Territorial Sputnik yung napuntahan nila eh. Yung iba tinapon sa kabila eh, sa mga okso. Eh sabi ko kung tatagal ako, lalo pa akong mahirapan. Binistahan ako ng illegal, inamin ko. Nasentensahan ako ng 3-5. Dahil ang baril ko, yung Super 38, wala nga bala. Pero yung bala nasa bulsa ko. Kaya ang naging asunto ko, illegal possession of firearms and ammunition. Kaya mataas. Dapat 1 taon lang yun eh. Nabiyahe kagad ako sa Muntinlupa. Nung mga panahon na muna, lo, na nasa Manila City Jail kayo, Hindi naman ako ganun nahirapan dahil nasa infirmary ko eh. Ah, Yun ang papagaling kwan nga, kayo. Ito nga, yung kwan ko, tsaka malabo na yung mata ko. May mga pumupunta sa akin mga Sputnik na mga kalugar ko, kakusa ko. Wala naman sila magawa dahil siyempre pag nasa pangkat ka, susunod ka sa pangkat. Kaya yun ang ginawa ko na lang, umamin ako para makaiwas ako, mabiyahe ko.
May kilala ko rin, kaya lang mga batang Maynila rin na kuan, Joe Balaes. Ewan ko kung nakilala niyo yung Jose Balaes. Nagdala din ng pangkat yun. Dahil tumira din sa Muntinlupa yun eh. Ang natira niya, 22 komando. Dalawa sila tumira. Rancho nun, yung 22 komando, nagtatras di siya. Siya kumukuha ng mga pinaglagyan ng pagkain, nilalabas sa brigada. Yung Joe Balaes, tsaka yung Miguel Pebrete, dalawa sila, nakatoka na sila. Pagbukas nila ng pintuan, nilabas nila yung gun. Tinulak nila yung drum palabas. Malaki siya ang drum na nalagyan ng pagkain doon, ganyan, yun. Hinatak nila. Nauna lumabas yung Balaes, tapos yung Miguel naman sumunod. Kaya nung pagpasok ng Balaes, may dala na matalas, sinalubong na yung tinitignan ko, nakakaawa panoorin yung pinapatay. Talagang pasalisan sa kang ginagawa nila, ganyan kahaba yung matalas nila, yung paan ng tarima na nilagari, gano'n. Tinignan ko lang, pero hindi ko tinignan na matagal dahil maawa ka rin pagka hindi ka sanay dahil tapos ang nangyari doon, nung natira nila yun, yung pintuan namin nakatali na yun. Pagbaba nila, kala namin pati din sila eh. Narinig mo, lakas ng palo, talagang gumagod sa ulo. Yung Balaes kasi malaking lalaki yun eh. Yung sa paka ko ron, sintisyado ng 2 bit lumaya. Tsaka ano po eh, alam ko patay na po ata ngayon. Yung Balaes? Apo. Oo, pati na-aksidente. Tsaka ano po, naging... Pastor yun eh. Opo, naging pastor. Oo. Nakaaway ko sa Muntinlupa yun. Tumira sa Muntinlupa yun. Pero nakaaway ko pa yun. Sa Maynila, nakakasama ko na rin yun. Kaya kahit na tira doon sila, kahit nag-aaway kami, parang baliwala lang. Dahil parang barkada rin kami sa Maynila. Ganun eh. Kasi nung dumating ako sa Muntinlupa, halos batang Maynila nagdadala sa pangkat namin eh. Nung dumating ako, kukunti lang ang bahala eh. 38 lang. Ayan na yung galing kayong Manila City Jail na... Oo. Bumiyaya ko. Kasabay ko rin sila, Boy Kamatis na umalta. Marami kayo, pag umalta kayo, minsan 100 kayo, ganun. Oo, makasabay kami sa Boy Kamatis, tsaka yung Jimmy Boy. 3 kami magkakasamang naalta. Ang edad ko noon, siguro mga mag-18. Sila Boy Kamatis po, halos ganun Parang din po. ganun din eh. Kaya lang malaking lalaki yung Kamatis, yung Boy. Pero mabait siya, hindi naman siya kwan eh. Nakalaba ko nga sa Sugal doon, sa Carre Cruz eh. Pero mabigat siya. Lahat ng gamit ng mga kakosa niya, nilaban niya sa akin. Kunin mo yung ulan doon, kunin mo yung kutsyon doon, kunin mo yung kumot. Di, ang dami ko nang napanalo. Kaya lang, bandang uli, bumaligtad eh. Siya naman ang nanalo, yung siya nagpakara, Carrecos eh. Sabi nila nakakatakot si Kamatis. Hindi naman nakakatakot yun eh. Tsaka hindi totoo yung kinatatakutan sa Muntinlupa, walang ganun. Dahil kasi bawat pangkat, may mga loko dyan, may mga siga. Kaya yung mga siga niya, hindi natatakot kahit na siga-siga ka rin. Kaya hindi totoo yung hari ng Bilibid. Natatak na ako, sabi na, bakit gano'n na naging kwan nila, hari ng Bilibid, hari ng kwan. Nung mabiyahe ko rin, wala na, hindi ko na nabutan si Kwan, baby ama. Ilang taon na ba kayo ngayon, Lo? 81, mag-82 na Grabe, ako. wala naman sa itsura nyo yung 81. Oo nga, walang naniniwala. 1945 ako pinanganak eh. Pero yung iba, pag nalaman gano'n ang edad ko, swerte nyo naman, umabot kayo ng gano'n. Tsaka ako, hindi ako uminom ng alak, hindi ako naninigarilyo. Wala po kayong bisyo. Wala akong Ito naman, ganda lang ng kwento nyo. Dahil nakasama nyo sila, yung may mga pangalan sa altahan. Pagkatapos po nun, ano na po nangyari? Hindi, nagpalipat kagad ako. Nasa kwan lang ako, nasa solid na ako eh. Dahil mahirap pag nasa altahan ka, halo-halo ang pangkat dun eh. Kasi dun ang usong tirahan eh. Nakita ko nga rin na tinira yung mga Sputnik. Ang tumira, Sige-Sige Puso. Yung mga Sige-Sige Puso, galing din sa Sputnik. Dahil ang founder ng Sige-Sige Puso, Sputnik din. Tinira nila Sputnik din, nakakawa. Yung isa nga kaibigan ko rin, yung Baby Negro eh. Nakita mo, pag tinitira, umakyat sa rehas, nagsisigawan. Konti lang yung Sige-Sige Puso ah. Bagong pangkat lang yun. Pero tumira talaga sila, talagang palaban sila. No, ito muna. Diba, galing po kayo altahan, tapos nagpalipat na po kayo sa solid. Ano na po nangyari nun? Sino po ang boss nyo nung panahon na yan? Ang labutan kong boso ron, nung sila Taiwan na. Maximo Simeon. Sila unang-unang may tirang bahala ron sa Muntinlupa eh. Yung Taiwan, si Cabalel, Jesus Albis, Kapampangan yun. Boy Makapanas, Rodi Villar. Batang pandakan yung Rodi Villar. Kaya lang yung Rodi Villar nakakawa, bahala rin eh. Si Rudy Puentes. Kasi yung Villar, medyo nanliligaw ng kakosa, ganun, nambabara ko. Ganun naman kasi sa Bilibid eh. Pag niligawan ka, pag bumigay ka, kasalanan mo na. Diba? Kung hindi ka bibigay, hindi ka naman pipilitin eh. Hindi gaya sa ibang pangkat. Dahil nung araw, pag sa komando ka nadala, pagdating mo, bata ka, doon ka kagad sa kwan. Pag hindi ka nagustuhan ni Joker, si Francine ka,
Si Francine ang pangalawa, Francine Bogobo. Pagka hindi ka nakuan doon, kay Agila ka, Bontit Agila. Pagka hindi, doon sa mga tirador, kila Darigold, yung 22 Komando, sila Panther, yun ang mga 22 Komando ng mga siga nung araw. Sa ibang pangkat naman, ang style naman, hindi naman garapalan. Nililigawan ka, yung bibigyan ka ng pagkain, kung ano kan. Kung gusto mo, ngayon, kung ayaw mo naman, papalag ka, hindi ka naman pipilitin dahil bawal talaga yun eh. Kaya lang yung iba talaga na pumapasok, hindi kaya. Yung bang may bisyo, yung naninigarilyo, gusto kumain ng masarap, gustong maligo ng may sabong mabango, talagang mapapahamak sila. Pero kung meron silang, may makalugar sa kanilang bumakap, sumalo sa kanila, maaalalayan sila, ganun. O hindi sila mapapahamak. Ako, swerte nga ako nung bumiyaya ko. Halos na nagdadala ng pangkat, sa pangkat namin, puro nakasama ko ng Maynila. Yung Balais, nakasama ko sa Maynila, nakasama ko pa sa City Jail. Bago nga lumaya yun, hindi makalaya dahil meron siyang wanted by name. Uso rin yung dagayan eh. Lumapit pa sa akin yun, may sapatos ako maganda eh. Converse na original nung araw. Sabi niya, Kosa, boy, ilamin ko muna yung sapatos mo, sanla ko, palalagay ko. Ang lagayan nung araw, 10 piso, 20 pesos. Sige, sanla mo. Sinanla yata niya ng 30. Ilagay niya rin sa pulis. Tatlabidoso tawag nun, yung mahawak ng mga warrant eh. Nakalaya siya. Awa naman Diyos, pinadala yung pera na tubos rin yung sapatos. Tapos nakita ka sa Maynila. Tumira sa Maynila, yung nga, tumira nga yun. Pero nag-away pa rin kami, tumira yun. Ang dami kong nakaaway na bosyo sa amin, sa mga bahala. May nakaaway pa nga ako yung Gin Bata, kilala na yung Gin Bata. Bosyo rin yun eh. Nung mag-away kami, pinagtulungan ako. Ang dami, 6 yata yun. Bukol-bukol yung mukha ko. Pero hindi ako nahiya dahil lumaban naman ako eh. Ang masama yung binugbog ka na hindi ka lumaban. Doon muna tayo kanina, yung kay Rudy Villar. Ano ba nangyari doon? Yung Rudy Villar nga, bosyo rin yun, kaya lang napagkaisahan eh. Ang sumira rin sila Puentes. Yung Puentes, kinambisi niya yung mga bata. Kasi galit yung Puentes sa namamarako. Kasi si Puentes, may nagpapaduda rin sa kanya. Kaya galit siya sa mga namamarako. Niligawan din siya? Oo, isa rin magulang doon. Pero lumalaban yung matapang yung Puentes, lalaban yung Puentes eh. Ang galing ng Puentes, tumira ng single doon sa Gate 4. 1966 yata yun. Labas ang trabaho. Paglabas sa Gate 4, nakapira sila, siguro mga 40 sila. Ang dala lang niya, yung kikil na ganyang kahaba na tinulisan. Kung sino yung natira niyang Bisaya. Talagang tinamaan. Kaya lang bandang uli, mas serious pa siya eh. Dahil sa dami nung empleyadong pumalo sa kanya, munti nga siya mamatay. May pumunta nga empleyado sa amin na bahala eh. Galit na galit. Pinagalitan yung mga nagdadala ron, yung mga mayor sa amin. Pinagbumura nga eh. Pinabayaan yung tumira si Puentes. Yung tingnan nyo, mas serious pa siya ron sa tinira niya. Magaling din yung Puentes, marami din ilag doon. Dahil tumitira na single yun eh. Kaya lang, ang masama lang, pumapatay siya ng bahala. Bahala rin yung mga napatay niya. Ayun po yung napelikula po. Oo, napinikula yun. Opo. Napatay naman sila rito sa Kwan, sa Banal Street. Bali, ang nangyari po pala niyan, kay Rudy Puentes, may nagpapaduda rin po sa kanya. Kumbaga, nagtanim siya ng sama ng loob sa mga gumagawa ng ganun. Oo, yun, nagalit siya. Mga nambabarako. Kaya ang kinausap niya, yung mga batang dumating doon. Mga bagitong bahala. Oo, na Kwan. Siyempre, na-brainwash siya. Magaling magsalita yung Puentes eh. Paano nangyari, lo? Tapos tinira nila yung bilyar. Sa brigada mismo, siguro meron silang 20. Yung Taiwan na nagdadala roon. Kasama nga rin yung Jun Mednat eh. Kung narinig yung Jun Mednat. Yung Jun Mednat naman, talagang ginagalang na yung Taiwan. Ilag sila rin sa Taiwan. Ang ginawa ng Jun Mednat, niyakap yung Taiwan. Maliit lang yung Taiwan eh. Siguro kasi laki ko mas maliit pa sa akin. Yung Jun Mednat, ang laki eh. Parang Amerikano yun eh. Niyakap siyang ganun, pinasok sa selda. Hindi nakapalag yung Taiwan, pero galit yung Taiwan, pumapalag. Dahil kakosan niya yung bilyar eh. Pinagtad yung bilyar, pinutol pa yung tenga, ganun eh. Nilabas yung bito. Ang dami naman tumira. Pero karamihan kasama niya, bata. Kasama rin si Rudy Puentes nung... Siya nga nagdala rin sa tumira. Siya ang bosyo, siya nga nagdala. Paano yun, lo? Pinuntahan nila sa, brigada? Hindi, magkakasama sa selda eh. Magkakasama sila sa selda? Oo. Paano yun? Paano in-starteran yun? Tinawag tao nila yung alam nilang papalag,
pinosti nila. Marami nga sila, may 20 sila eh. Tapos yung Rudy Villar po, may mga kasama din po. Wala, wala nga sa sarili niya. Sumisigaw pa ngayon, ang lakas mga asar noon. Bagong kain pa yata, sumisigaw ngayon, sabi pa nga nung Villar, ang sarap mabusog doon sa pinaghirapan mo, sabi niya ganun. Ang ibig sabihin, yung hindi galing sa balukod yung kinain mo, hindi niya papatay. Yung Taiwan, walang nalalaman. Kaya nung magkagulo nalaman niya, natalanta yung Taiwan. Tinukahan na siya nung June Midnight ang tinuka sa kanya, malaking lalaki yun. Ito ba yun, Lo? Si June Midnight? Oo, ito, maraming totoo. Yan po. Sa Olongo pa din napatay eh. Ayan po. Kaya lang, barako din yan eh, namamarako din ang... Pero ano po, no? Hindi siya, Pinoy po ba to, Lolo? Half Pinoy ba to? Ano? Parang Amerikano ata ito eh. Oo nga, parang Tama siyang Amerikano ilong, nga eh. Laking lalaki yan eh. Si Lahi June yata Midnight. ito eh. Bali, ang nangyari, Lo, nung tinira na nila si Rudy Villar, nalaman ni Maximo Taiwan. Ginanon naman siya nung midnight yan, ginanon siya. Hindi na siya nakapalag, pinasok ko sa selda. Hindi na siya pinakawalan. Kaya nang tapos na patay na, dumating na yung mga empleyado. Nabitiwan na si Taiwan, nagalit si Taiwan. Ang nangyari, yung mga tumira, di umalis, dinala. Hindi na sila tinatanggap sa bahala. Tinapon sila, kasama si Fuentes. Kasi may narinig po ako na sinasabi, sila daw po yung mga itinakwil daw po. Oo, ganun ang nangyari nga. Tinapon sila. Hindi sila makapasok sa bahala. Galit si Taiwan. Kaya si Taiwan, sinusuyo nila para maareglo dahil nakita Taiwan ang pag-asa nila eh. Para makabalik po. Oo, si Taiwan talaga pangkalahatan na boss. Kahit si Balais, saludo rin sa Taiwan. Ano po bang kasaysayan niya ni Maximo Taiwan? Sila yung unang tumira. Sila yung unang tumirang bahala ron. 4 nga sila eh. Yung Albis, si Rudy Villar, Boy Makapanas. Tapos si Taiwan, tuwing may tira, sumasama yun. Hindi siya pumapayag na maiwan. Kahit na mayor siya o bosyo siya, sumasama sa bawat may salang na tira. Kaya kahit na empleyado, siya bilib sa kanya. Parang may paggalang sa kanya. Kahit na si Kamatis, ayaw ni Kamatis kausap yung boss yung iba sa amin. Ang gusto lang niya kausap si Taiwan. Kasi si Taiwan may isang salita eh. Kaya si Taiwan ginagalang nila. Pero sa binibidlig, pero sa laya, matatawa kayo. Sumakay kami sa jeep, papunta kami kay Daboy Indian. Inawi nga siya ng driver eh. Pinagmumula siya ng driver. Kasi naninigarilyo yun eh. Hindi pumapatak dun. Gabi ng driver. Susunugin ba yung jeep ko? Gago kayo. Sabi nga sa kanya. Binatukan ko yung driver. Nasa likuran ako yung driver eh. Si Taiwan nasa unahan na ganun eh. Binatukan ko yung driver. Naman ka, bakit minumura mo yung kasama ko? Tanga ka, gusto mo namin dito. Malapit na kami rin sa Kwan eh. Sa Norma, sa may Norma Street. Sampaloc. Papunta kami kay Daboy. Hindi, sinusunog mo yung jeep ko, sabi ng driver. Ako ka namin dito, teritoryo ng bahala to. Hindi na kumibo yung driver, natatawa. Bumba ako, natatawa ko. Kasi yung Taiwan, maliit lang, hindi mo nga igagalang nga. Ako, batang babang ako, nang-istamay akong bangbang. Nasa nga yung Taiwan sa Santa Elena. Santa Elena yan eh, Divisoria. Sa amin tumakbo yan, ako pinuntahan yan. Tapos pinuntahan ko yung dalawang kakosa namin, sinama ko, pumunta, nakaway niya, GI, nasa siya. Ano ba itsura ni Maximo Taiwan? Meron ba siya kamukhang Maliit artista? lang na lalaki na maitim, payat pa. Marang kasi laki ko, mas bubaba pa sa akin. Tsaka Tapos- maitim siya, maitim siya. Meron po siya kamukhang artista. Medyo hawig. Kontrabida siguro. Pero marami siyang niligtas na bahala na nagkaroon ng problema. Lalo na yung Palasig. Ewan ko, bosyo rin yung Palasig ng bahala. Parang Muslim yun eh, si Palasig. Pero matapang, maliit na lalaki rin yun. Pero ang tapang no. Diligtas po siya ni Yung Taiwan, kasi nga kasama siya sa Tinakwil eh. Tapos nung nandun siya sa brigada, nakasama na siya sa amin dahil tinanggap nga siya dahil sa Taiwan nga eh, bilang garantor eh. May tindahan kami dati, nawala yung tindahan namin. Ngayon, sabi ng Palasig, malakas ang dilensya ng Palasig eh. Sabi niya rin kay Taiwan, Kosa, wag na kayong magtinda. Ako nang bahala sa pagkain niyo, ako lang magtitinda. Wag na kayong makialam. Sagot sa ni Taiwan, sige, hindi na ako makikialam, pero pagka pinagarian, hindi rin ako makikialam. Sabi ng Palasig, mo, Kosa, magpapapagawa ako. Natawa yung mga bahala ron pag narinig. Ay, ano na po nangyari lo nung sa mga itinakwil kila Rudy Fuentes? Merong tinakwil doon na... Saan ba sila tinapon lo? Nagkahiwa-hiwalay sila. Doon, nasama sila doon sa Palasig. Kumuha ng brigada yun. Nagkamali yung dalawa, pumasok doon sa Kwan. Pero nagbabala na yung Taiwan. Pumasok saan po? Doon sa brigada nila Taiwan. Kasi ang brigada nila 4D. Kami 4B. Sa taas kami, babati taas. Pumasok sila roon. Anong ginawa sa kanila? Ginahanap sila ng mga Kwan. Ng mga bahala roon. Kasi ang hawak ni Taiwan, puro tirador yun eh. Ginahanap silang dalawa.
Nagalit si Taiwan dahil mabait yung Taiwan eh. Sabi ni Taiwan, pinagsabihan na kita, huwag kang papasok dito. Ang tigas ng ulo mo, sabi ng ganun ni Taiwan. Eh wala nang magawa ni Taiwan dahil naghahat na eh. Ang nangyari, gumahari si Taiwan. Nagalit siya. Eh naisip niya, baka masabit din siya eh. Natatawa ako sa Taiwan. Tapos tawag doon, ano na nangyari? Di na nakabalik yung mga tinakwil na yun, sila Rudy Puentes. Pumupunta lang yung Puentes doon pero hindi na nakabalik. Dahil nung nandun kami, nabilipat kami ng Building 5, nagkaroon kami ng gulo, nagkagulo sa amin. Kasi yung boy pa nga, yung bang kinukubkub niya kami, yung bang inaapi niya kami. Eh nagkagulo kami dahil marami din kami magkakasama eh. Pupunta yung Puentes to kasama si Eddie Fernandez. Inaareglo kami, ganun. Eh ako, kilala ko na yung Puentes. Kaya ilag ako, hindi ako kumikibo, hindi ako nakikipag-usap dahil alam ko yung Puentes, mapatay ng kakota eh. Bukod doon sa bilyar, may pinatay pa siyang bahala doon din sa brigada rin. Tapos nung lumaya yun, ang alam ko, lumakad sila, may kasama silang bahala. Dalawa, pinatay din nila pagkatapos kumita, ganun. Eh yung isang bahala, kapatid pa yata ng pulis eh. Naka-standby yung Puentes doon sa Banal eh. Banal Street, Quezon City. Magaling yung Puentes, mabait, saka matapang. Yung nga lang, mapusok. Ang alam lang niya, pumatay, ganun. Kaya yung Taiwan, nung lumaya kami, ako ang guide niya kasi hindi niya ganun kabisado Maynila. Pati yung jail, pumapasok kami, ako nagdadala sa kanya. Kasi pag dinala ko yun, ang lakas ng dilensya noon. Sabi mo nga, nasaktan yung pera ko. Tapos paglabas mo na, binibigyan ako ni Taiwan dahil ako nagdadala sa kanya kung saan ko siya dinadala eh. Tsaka madalas sa amin si Taiwan talaga. Bago mamatay, nagpunta pa sa amin yun eh. Kumakain sa amin yun. Ano po bang kinamatay ni Maximo Taiwan, Lolo? Sa katandaan na. Kinakwento nga ng asawa nung gigisingin daw siya ni Taiwan. Tara, tali, tumakas tayo. Darating na yung uhuli sa akin. Sabi ng asawa niya, isa tayo dadaan, sarado na yung kwan. Doon sa bubong, bubutasin natin yung bubong. Kinakwento ng asawa. Yung parang nahihibang na gano'n. No? Baka may war shock po, Lolo. Oo, tsaka yung bubong. Biro mo, pag tumira ka ron, talagang lumpo ka sa bugbog doon. Trauma na. Ang lalaki ng pamado ng empleyado ron. Minsan nababali. Tumira nga yung spot dito, 10, pati lahat. Sa gulpe? Oo, ang lupit ng mga empleyado ron. Lalo na yung empleyadong mga Manila boy. Nabanggit nyo si Eddie Fernandez Lagalag. Kasi bahala yun eh. Ah, Pupunta sa brigada na yun, yayain kami ng sugal. Nagpapasugal sila. Mayroong mahirap din ang buhay nun. Saka si Berting Labra. Dadalawin sila ron. Dadalang pagkasa kalalain sa pumbrerang ganun. Karamihan dalaw nila, puro kwan eh. Mga estudyante, parang pants, ganun. Ay, kasi nga naman po, artista po siya. Maraming tagahanga si Eddie Fernandez. Pero dahil lang kay Berting Labra, kaya sila nakalaya. Kasi kumpare ni Berting Labra si Fernando po. Eh, ninong ni Fernando po si Kwan eh. Marcos eh. Kaya nakalaya sila. Ikita mo yung Jaime Jose, nabalitan yung Jaime Jose. Apo. Maggie de la Riva case po. No. Andun din yun, nakasama din namin yun doon. O, bili mo, malakas na yung mga kwan. Kaya lang, nabit sila. Eh, wala silang bakil sa kwan eh. Hindi gaya nila Berting Labra. Malakas si Fernando po kay Marcos. Parang may istorya eh. Nung binili yung Eddie Aquino yata yun, tsaka yung Boy Pineda. Sabi ng isa, ano pare, mauna na ako. Sabi naman nung kausap niya, sige pare, hintayin mo na lang ako, susunod ako. Kala mo kung ano na yung pupuntahan, no? Pero nakakaawa rin yung Jaime Jose. Nag-iiyak. Alam ko, naghiwa pa yun eh. Para walang mabit. Pero tinuloy din. Oo, kasi doon, pang may sakit ka, hindi ka bibitin eh. Ano ba, nilalagnat ka? I-atras ang bitin mo, gano'n eh. Yun ang pagkakaintindi ko ron. Kasi nakikita namin, building po, nakikita mo yung bitan eh. Pag lumabas doon, nakikita namin. Ang pinakamaraming pinabitin si Marcos. Lalabas yung biniti doon, naka-stretcher na gano'n, no? Nakatakip ng kumot na puti. Nakita mo naman yung kumot, puti. Nagmamantika, nakatakip na sa nakahiga, nagmamantika. Para ba yung lechon na nagmantika, lalabas na gano'n, no? Eh, nasa second floor kami, sa taas kami, nakikita namin. Magkakasama kami ni Dakuan, Daboy Kamatis doon, sa RDC. Sabay nga kami umalta eh. Pero sa nung nasa maximum na po, Doon nakikita ko siya ron. Kasi ang nakita ko ron, isang beses lang siyang tumira eh. Yung sa Kitchen Boy. Yung tinira nila yung Kitchen Boy. Doon nagbisan 12 Paris. kasi sinasabi po nung iba, wala naman daw pong tira si Boy Kamatis. Meron, yun. Yung sa Kitchen Boy nga. Kaya nga nabuon 12 Paris eh. Lolo Boy Siya nagdadala, siyempre, boss yun. Siya, pwede bang hindi titira yun eh. Sarap kasi nila yung pumarada yung truck ng kitchen eh. Nakabang na yung mga tirador eh. Kaya pagbukas ng pinto, dinamba na sila eh. Yun lang nakita kong tira, alam kong tira ni Kamatis.
Kasi na-destino rin ako, hindi ko alam kung ano pa ang sumunod doon. Saka si Kamatis, yung may nagkukwentong mga Bisaya na binubugbog lang nun si Kamatis, gano'n. Hindi ako naniniwala pa rin. Kasi si Kamatis, hindi basta-basta naglalalabas yun, naggagagala Parati na sa brigada lang yun Pinakamata sa yung aakyat doon sa amin, makikipag-hongkyan. Kalaban niya nun, parati si Taiwan Nakaaway niya nun si Erning Cobra. Ewan ko kung narinig yung Erning Cobra. Bahala rin yung Erning Cobra. Siya na tumato sa akin ito Ayan Erning. Pati nga po, no? Erning, kaya lang yung Cobra, tinakbang ko yung Cobra. Erning Cobra yan. Ito, Erning. Tapos ito. May Cobra dyan, tinakbang ko Tsaka ito po, siya nagtattoo po nito, Lolo. Ito, nagtattoo nito yung Oka Baluarte. May pangalan sa akin din, hindi ko wala kung nalagay yung Oka Baluarte. So, ibig sabihin po, may tira po talaga si Kamatis? Meron. Doon nga nag-umpisa ang 12 pares Ano yan, Ang totoo siya nga nagpasikat ng Sputnik Pero yung may nagsasabing mga Sputnik na kinatatakutan si Kamatis, kinatatakutan siya doon lang sa brigada niya, sa selda niya. Yung mga kakosa niya nasa selda niya. Pero sa labas, hindi naman pwedeng katakutan yun dahil may mga pangkat, di ba? Kahit konti, matatapang yung mga pangkat na yan, lalaban din ng yan Pwede bang matakot yan sabihin mong malaya mga ganyan kuhan. Alam mo, katulad sa bala, kukunti lang ang bala. Pero maraming lumalaban ng sabayan sa bala yung Boeing Ibias lang, siguro nababalitaan yung Boeing Ibias. Opo, Ang nakakwento po gaganda ng tira ng Boeing Ibias. Nung dumating nga yung Boeing Ibias, kasama nga yung gayot, kasalo namin sa pagkain nga yun Ako, si Taiwan, 4 kami. Tahimik lang yun. Hindi maingay, basta kwal lang yun. Pero mas bata po sa inyo nung dumating. Oo, mas bata sa akin yun. Nadestino ako Nung madestino ako, nadestino sila San Ramon. Basta nabalitaan ko na lang na sumama na sa tiran, nagdala na ng tiran si Boeing Kasama nila si Wilfred, dito Baroga. Talagang bumabandera yung Boeing. Tsaka ayaw ng Boeing na pag may nasaktan na kakosa niya, igaganti niya. Gaya nung tira niya sa Iwahig, may kakosa siya doon, Narsing yata yung Marsing. Kakosa niya yung sa San Ramon, nalipat sila ng Iwahig, natira sa Iwahig ng Bisaya, BSL. Yung BSL nadala na Santa Lucia, nandun si Boeing, trustee. Pala, hindi niya alam, pinag-iisipan na sa ni Boeing. Doon, marami pati empleyado bumilib doon dahil ang style niya, nag-surrender siya ng matalas na Bartolina siya. Hindi ko alam kung lasing siya. Nung mabartolina siya, pinagtawanan pa siya nung tirador, Bisaya. Hindi mo ako matitira, wala ka namang matalas, sabi gano'n, na sinurrender mo na Hindi niya alam, may nakatagong matalas pala. Kaya nung makabuelo, kinabayo siya, ang laking lalaki ng Boeing Patay siya, yung mga empleyado, gulat dun Kahit sa San Ramon, alam ko may tira rin sa San Ramon. Bakit saan mapunta yun, tumitira yun, hindi kuhan. Saan galing yung matalas? Dala niya, meron siyang sinurrender. Tapos may dala na siya. Hindi ko alam kung may dala na siya o baka may nagpasa sa kanya kasi may mga trust din bahala. Ang sabi daw po, itinago niya, na itago niya. Oo nga, ganun nga lang po. Pag nag-surrender ka ng matalas, hindi ka naman basbas sa Bartolina Kaya tama yung sinabi mo, lasing siya. Kaya binartolina siya. Kung baga sa kwan, parang isi-safekeeping ka muna dahil lasing ka Kumbaga pinalano na rin niya na mag-inom talaga. Oo, para i-Bartolina siya. Ibawi talaga yung kakusa niya. Talagang matalino sa kalokohan. Nakita pa kami sa laya noon, si Boeing. Kaya lang, may sakit na siya, payat na. Hindi siya na nagdala ng pangkat, nasa kolonya na ako noon. Maganda magdala si Boeing. Hindi siya abusado. Hindi gaya ng iba. Gano'n po ba kayo na nagtagal sa maximum bago kayo nalipat ng Iwahig? Nalipat ako 69 yata Nadala akong Davao. Akala ko nga, ako hindi ko na kasama, mabubuhay pa ako dahil pag nagtrabaho ko ron, kailangan pantay-pantay, hindi ka mahuli, hindi ka mauna. Yung kapatas sumihawak na pamalo, papaluin kayo, yung nahuli, pinapalo. Ako, style ko, pag nagtatabas ako, nakaharap ako sa kwan, yung mga Duarte na kapatas si kargado, ganun. Hindi nakaganon ako. Inis ko, papaluin ako pwede ako makatakbo o makadepense Kaya ang nangyari doon, ilang taon ako ron, lumaya ako 72 Pero gaano po kayo tumagal sa maximum bago kayo nalipat sa Iwahig? 4 na taon yata. Tapos, Nabutan ko lang mga tira doon, tira ng Sputnik. Tumira yung Sputnik, nila yung mga naghatid ng sulat. Maawa ko, pag sumisigaw, talagang, wag po, maawa kayo. Nasa taas kami, sa baba yung Sputnik ganyan, second floor. Marinig may sigaw nang mamakaawa. Wag po, maawa po kayo. Ang tumira na sila Kadangan Rodi Kadangan.
5 yata silang tumira dun eh. Doon lang, 4 ang napatay o 3. Nakakaawa pala pag hindi ka sanay ako, hindi ako sanay sa ganun na ako yung makita mo yung pero marinig mo yung sigaw, talaga nagmamakaawa talaga. Yung haba ng lalapad ng matalas doon, ganun eh, yung paanong tarima, tinutulisan na ganun. Laki-laki ng Rodi Kadangan eh. Tapos yung komando tinira naman yung mga trusty. Yung komando katabi namin ganun, kaharap namin ganun eh. Tsaka doon matututukan ka, basahin mo kilos ng tao. Kung titira siya, kung magdulo ko. Marami rin ako natutuhan sa bilibid. Tsaka kailangan doon, tamang hinala ka talaga. Hindi pwede yung patay parada ka. Kasi yung mga matatagal na sa amin, pinuturuan din kami. Sabi, titignan mo yung mga tao naglalakad. Pag yung malala yung mga tirador, pag nakabihis yan, tapos nakatapak, ilagam mo na yan, sabi gano'n. Lalo na kung dalawang magkasabay yan, o ilagam mo na. Totoo nga, nakita namin, lumabas yung mga komando. Kaya lang, sila namatay din sila, yung Joe Guevara. Tinira nila yung mga kwando sa gitna mismo nung gola nung opisina nung mga pulis, mga empleyado. Pagitan yun, 7, tapos 4. Siguro mga 40 yung lumabas na komando. Pero tumira lang, Di yata, 22 din yata sila Darigold, Panther, Joe Guevara. Yan yung mga 22 commandos. Oo. Pero bita yung biro mo, talaga lubaya mang silaya. Oo nga po. Meron bang sinasabi na pangalan ni Boy Gagamba daw po eh. 22. Si Islaw Gagamba ang tawag doon. Nasalbi naman sa Maynila yun. Nakita rin kami sa laya noon. 22 komando rin yun. Payat lang yun na mataas. Akala mo parang babakla-bakla dahil ganun kumilos masaya yun. Sumama siya sa mga lifter doon sa Tindalo. Doon lang ako sa kabila, sa Barmat eh. Nakikita pa kami noon eh. Nahuli sila. Una lumusot sila, tuwa siya eh. Tapos binalikan nila yung nakawan na sa Cavite. 2 yata sila nahuli. Pinako sa ulo. Mga nakakaawa rin pagka... Pero gaano kayo tumagal sa Iwahig, Lolo? Sa Iwahig, ganun din, mga 4 na taon. Doon talaga, impyerno. Doon umiyak talaga ako ron, umadala ako ron. Sa gabi, pag tutulog na ako, nagtutulokbang ako, umiiyak ako, nagdadasal ako. Sabi ko, Lord, sana bukas wag na akong magising. Hindi ko na po kaya ang trabaho, sabi kong ganun. Talagang mahirap ang trabaho, mahirap ang pagkain. Lahat ng bagay mahirap eh. Talagang susurrender ka, susuko ka eh. Kaya lang medyo nakuha ako, dahil bibili ako ng mga kakoso eh, na naaalalayan ako. Kaya ang gagawin ko, pupunta ako sa simbahan, nagdadasal ako, doon ako tumatawag sa taas. Ilang beses na akong niligtas noon, doon sa Iwahig, nalaglag ako sa puno, ganyan kataas na bahay sa bubungan. Pumikit lang ako, sabi ko, Diyos ko, inihintay ko na lang bumagsak yung katawan ko sa kwan, sumayad. Saka ako, bakit hindi ako gumagalaw? Dumilat ako, alam mo, nakaganon ako sa kwan, yung sangang nakaganon, nakasabit akong ganon. No? Natulala ako, sabi ko, nanginginig ako, baba ako, dahan-dahan. No? Sabi ko, Lord, maraming salamat. Kaya naisip ko, hindi pa niya ako pinababayaan. Talagang, marami akong kasama ron na may pumuga, pugutan ng civilian. Ang malakas doon, malaria. Naawa nga ako sa mga kasama kong nakikita kong namamatay. Kasi natoka ko, nalagay ako sa kwan, industrial, yung mga imbalido. Ang trabaho ko, magdibing ng patay. Minsan nililibing ko, bahala eh. Anong kasalanan yan? Pumuga yan, tinaga ng civilian, putol yung ulo. Gusto mo, titignan mo, ayoko na. Dahil kinikilabutan ako. Dahil kasama mo sa munting lupa, kakulimento ko, tapos makita mo, putulang ulo, di ba? Parang hindi ko kaya, mahinahin daw pong ganun. Buti pa sa away, sasama ako, pero yung ganun, hindi ako makuhan. Akala ko, hindi totoo yung impyerno, meron pala talaga impyerno, nandun pala sa Iwahig ang impyerno. Yung mga galing ng Iwahig, ewan ko kung sasabihin lang hindi sila. Ang hindi na nahirapan doon yung mga Ilocano, yung sanay talaga sa bukid. Sanay sa trabaho. Sanay sa gapas giik. Ay, biro mo kung maggagapas kayo, nakayuko kayo, hindi kayo pwedeng tumayo, hindi kayo pwedeng umupo. Kasunod nyo yung kapatas, may mga pamalo. Pagka hindi kayo pinalo, sisigaw yung empleyado. Ano ba yan, kapatas? Kayang-kaya kayata niyan. Yung kapatas naman, mamamalo. Kaya kumisan, ang bilanggo, ang nagpapahirap, bilanggo rin. Kaya lang ako swerte ron dahil marami kong mga kakusang taga Maynila na nakakasama ko na sa Maynila marami din ako naging kaibigan eh. Mga nakakusa ko, mga Sputnik, Komando. Sputnik ang tumirang sinatawag ng Sweet 16. May kakusa nga ako ron eh. Kakusa ko sa Asundo talaga, taga Tambunding. Yung Ben Pahardo.
kababata ko yung kakuwasa ko yun. Kasi barkada ko talaga mga Sputnik eh. Sputnik talaga mga barkada ko eh. Dahil minsan kakwenta mo sa plaza, makakasama kayo, ganun. Minsan pag may problema, ikukwento sa'yo, ganun. Parang kadikit mo talaga. Tsaka marami kalugar na Sputnik kakuwasa sa asunto. Yung Ben Pardo talaga nakasama ko. Sputnik po ba Magkakapatid dyan, Ben Pardo, Amang Pardo, Rudy Pardo, puro Sputnik. Eh yung Amang Pardo, kapatid ng Ben Pardo, alaga ko yun, natira sa amin sa Bambang. Ano po ba yung tira nila na Sweet 16? Kasi naririnig ko po 16, yun. tumira sila. Hindi ko na alam, nasa iwahig na kasi ako noon. Yung tira ng 13 Judas sa Bahala, nandun ako noon. Ang tinira nila, banda case kung tawagin sila. Mga GI yun eh. Ang brigada namin, building 8, taas kami. Tapos sila doon sa banda, sa babang ganun. Ngayon, pinit bumabawi ng Bahala. Kasi may bahalang tinira, magulang na Bahala, yung Fred Pigas. Tinira ng mga GI sa kitchen. Ang tumira yung Aspa at yung Blackie. Eh yung Aspa at Blackie parang galing pareho sa Bahala, nagpa-GI. Parang hugas kamay, ganun. Bakit po sila lumipat sa GI? Eh meron silang nakabangga sa Bahala na hindi na nagustuhan, ganun. Tapos para makapaghugas kamay sila. Oo, kailangan maghugas kamay ka ron eh, pangkakuan eh. Para malaman nilang die-hard ka talaga ron. Apo. Bali ang tinira nila. Yung Fred Pigas. Nakakawa yung Fred Pigas. Pero matapang yun, kaya lang walang laban eh. Wala naman siyang kargada. Kasi hindi nagpaparagbayado kahit sa City Jail, kilala ng mga Bisaya yun, si Fred Pigas. Yung nga nag-umpisa ng gulo sa City Jail, kaya umamin nga ako sa City Jail eh, para mamuntin lupa. Dahil dapat lang dumating yun, eh, alam ko salbahe yun eh. Alam ko magkakagulo. Ang nangyari pala ron, di nagkagulo, na-pick up sila, yung Pingas dadani sa Bisaya, sa Okso. Di pumasok na silang ganyan, merong maliit na kwartong ganyan, papasok ka ganyan bago pumasok ng papuntang brigada. Ang ginawa ng Pingas, sinakasalubong niya isang Okso ng Bisaya, binigyan niya kagad. Binanatan niya, sinapok niya ng sinapok. Tapos pinagtulungan siya, binugbog siya. Ganon din kasi bubugbugin din siya sa loob eh. Kasi may pangalan siya eh, maaaring papatay siya sa loob. Kaya ang nangyari, labartolina lang siya. Ganun. Kaya ang Bahala, natiliya ulit ang Bahala ron. Eh ako nasa Muntinlupa na ako. Siya po ang dahilan kaya kayo umamin na para malipat po. Eh wala eh. Kaya nung pagdating ko ron, doon punta kagad ako sa Solid dahil sa Solid, patutulog ka ng mahimbing, wala kang alaan eh. Kung nasa altahan ka, halo-halo ron eh. Katulad ng nangyari doon sa Sputnik, sinira ng mga puso. Yung mga Sputnik na nandun, ayaw magpalipat doon sa brigada nila. Gusto nila nandun, sa Perna. Tinira sila ng mga puso ron. Bakit sila gumawa pa ng isa pang grupo? Eh, kung siyempre gusto nila silang founder, ganun. Nagtatayo sila ng sariling Pangkat. grupo. Pero di ba bawal po yun? Nasa pangkat ka na magtatayo ka pa ng Hindi, sarili. mga magugulang kasi yun, hindi nila Kontrolado. lalaban nga yun, kaya kita mo tinira na rin yung Sputnik. Hindi talaga sila sumusunod. Parang sa Bahala rin, di ba kita mo? Tinira nila Puentes yung bilyar. Na magulang din. Oo, magulang din. Ito muna, balik tayo doon kanina sa 13 Judas na yun. Bali, yung mga GI ba yun? Ano nangyari doon sa mga... Kung yung mga banda yun, yung mga GI na yun. Marami sila ron eh, kailang 13 lang umamin. Yung iba nga patay na eh, yung dito de Hoya, patay na. Tinira yung mga banda na yun. Oo, pero isa lang ang napakayata nila ron. Pero ang umamin, 13. 13. Ando talaga ako sa brigada na yun. Kasi may na-interview ako, sino naka-interview doon sa Berbata. Kami rin po. Yung sinasabi niyang nandun siya. Siya po ang kauna-una nagkwento ng 13 Judas po eh. Si Lolo Berbata. Sa totoo lang, yung nalalaman ko, ayaw niyang punta sa brigada ng Bahala. Dahil bike eh. Kasi sa Solid, konting kibot, padlakan yan. Konting ugong lang, konting chismis. Padlakan kagad yan, walang dalaw. Kaya iniiwasan nila, gusto nila may pribileho. Eh alam ko yung Berbata, nasa estudyante yan. Eh ako talagang pagdating ko na nasa Solid kagad ako, hindi ako maalis sa Solid dahil kakilala ko yung mga Nagugulang. nasa Solid. Unang brigada ko, 4. Napunta ako ng 8. Napunta ako 5. Napunta ulit kami sa 4 doon sa dulo.
puro na sa solid ako, hindi ako umihiwalay na kuwan dahil siyempre ang kuwan ko, Si Fred Pingas? hindi din naman tumitira sa munting lupa yung Pinas eh. Matapang lang yun sa right na ganun, pero hindi, Sinasabi po nila Tatay Bonok na nambabara ko rin daw po si Fred Pingas. oo talagang wala ko rin. Hindi, siya naman, kung talagang papaloko ka eh, kung ayaw mo naman, ganun talaga eh, kung ayaw mo eh. Kung papaloko ka eh, nasa sarili mo na yun. Eh kung ayaw mo eh, bakit ka papaloko? Kalami naman nagpapaloko rin yung mga walang kilala, walang kuwan. Walang masandalan. Oo, walang masadalan. Tapos kulang, may pangangailangan sila na sa pagkain. Alam mo yun, naninigarilyo, kaya nagsusugal, gano'n. Meron po kaming narinig naman na pangalan na Ben Baido naman po. Nako, walang yari yung Bembaydo na yan. Ang napapatay niya, puro bahala pinatay eh. Nakasama ko yan sa juvenile. Nagpalipat kasi ako ng juvenile 1970. 69 yata. 69 ba? 68 yata. Nagpalipat ako ng juvenile. Ngayon yung Baido, medyo parang siyang siga ron. Malaking lalaki yung Baido. Tsaka ang lakas manuntok. Dahil nakita ko yung mga sinusuntok niya, bumabagsak eh. Ngayon, marami siyang sinasaktan. Ngayon, nakarating sa brigada yon sa 8. Eh, nasa juvenile ako nun. Pag pumunta ako sa 8, eh, yung Ben Baido, may kaibigan siya na bosyo, yung Balais, Joe Balais. Si Joe Balais. Ang ngayon kaibigan ko naman, kadikit ko naman yung mga bosyo din na marami, yung mga kuan, yung Taiwan, Rodi Villar. Basta't marami sila, mga 6 sila sigurong bosyo rin doon na kaibigan ko. Sinusulan ako. Sabi sa akin, boy, pumapayag ka na ganyan, binubugbog yung kakosa natin. Bakit hindi mo kuan? Sabi ko, kosa, mahirap makialam dahil kaibigan ni Balais yan. Ayokong makialam dyan. Siyempre, alam mo naman si Joe eh. Ngayon, sabi naman nung mga kausap ko, eh, mali na yung ginagawa eh. Bakit pumapayag silang ganun? Sabi ko eh, ano bang kwan? Sige rin, bahala ka na, kwanin mo na. Eh, siyempre, bata pa rin ako, nasusulan ako. Pagdating ko sa juvenile, yun, hapon. Pagkatapos magbilang sa hapon, nasa loob kami ng brigada. Kinausap ko na yung mga kasama ko. Sabi ko, kausapin natin si Baido, ganito. Di nag-meeting kami, nasa gitna yung Baido. Nung may nag-uusap na nagsasalita na, galit yung Baido, barumbado, nagbumura. Nung nagbumura siya, galit na ako, yung katabi ko naman, yung tinatang na Boy Mendoza, kilala nila yun. Sabi na, Boy, wag mo nang kunin. Sabi ko, hindi, mali na yung ginagawa eh. Tapos, naghahamon yung Baido. Tumayo na ako. Eh, nakatalikod yung Baido sa akin. Pag-ikot niya, binigyan ko sa ganito, bumagsak, nirambol na ng mga bahala. Tapos nagising siya, anong nangyari? Di, sinabi nga, akong bumira sa kanya. Ito, kinabukasan, nakapila kaming ganyan. Nakaupo kong ganun. Si Baido nandito sa harapan ko. Ako nandito. Nakaganon ako. Biglang pumihit yung Baido, may hawak na bato. Hindi ko alam, hinampas ako. Buti na lang, paghampas niya, napalingon ako. Dito, dumaplis lang na dito ganun, oh. Swerte talaga ako. Pagdaplis sa akin, kala niya, tinamaan niya ako. Sabi niya, oh, Kosa, manos na tayo, ha. Binanatan mo rin ako kagabi. Tapos takbo niya sa loob ng brigada. Doon na ako na, nagalit na sa akin yung... Ang mayor namin, no, si Nardong Putik. Tsaka isang komando, si Pactora yata, yung Pactora yata yun. 22 komando, sinakal ako. Oh. Sabi ko, puto na to, kung may matalas lang ako, sasaksan ko na itong hayop na to. Dahil ayoko nung naapi ako eh. Sinakal ako, tinasa akong galon para laruan. Eh, malaking lalaki eh. Yung Pactora. Oo, yung 22 komando. Si Nardong Putik ang mayor namin. Sa juvenile ba yan, no? Oo, juvenile. Tapos sinaltan na ako, na Bartolina ako. Ganun. Eh sinasabi po kasi, di ba nabanggit niyo po kanina na si Rudy Fuentes, bumibira rin siya ng kapwa niya bahala. Si Ben Baido halos ganun din po, bumibira rin po ng kapwa niya bahala. Hindi, buti pa nga si Fuentes, tumira ng kalaban ng Okso. Bosyo ng Okso tinira ni Fuentes sa gate 4. Kaya lang, ang nangyari, mas serious pa siya rin sa Okso eh. Ay, biro mo doon sa gate 4, ang daming empleyado, basag-basag talaga ulo niya. Kaya mahirap gawin yung ginawa niya, talagang... Pero napatay niya po yung Okso na yun? Hindi rin, kaya nga mas serious pa nga siya. Okay. Kaya galit na galit nga yung empleyadong bahala eh. Pinagbumura yung mga nagdadala. Niyo, pinabayaan niyo si Fuentes na tumirang ganun. Kahit na naalanganin, sabi ganun. Ayun nga po sinasabi na si Ben Baido tumitira rin daw po ng kapwa bahala. Oo, puro bahala talaga tinitira ni Baido, wala namang kwan. Nagtataka naman ako sa mga bahala na nun. Hindi lang tumitira, nambubugbog pa. Nakita nga kami ni Baido sa Maynila eh. Nung araw meron pa Sini Republic, narinig niya Sini Republic. Doon, naglalakad siya papuntang Recto. Nakasinela siya, dinakba ako sa kamay eh. Kosa, sabi nga nun, nakita niya ako, bumiglas.
Sabi, sandali lang ako, sapin kita. Ang bahala ko lang nung dilensyahan. May siguro, dahil sa nangyari sa amin. Pumiglas, lakad, ang bilis. Tapos nagtataka ko sa bumbada, takot na takot sila kay Baido. Katulad siya sabi ng Bonok, basta may atraso ka riyan, pupuntahan ka niya sa bahay mo. Naniniwala ba sa kalokohan doon? Yung ibang tiga San Andres, hindi naniniwala sa mga kwentong ganun dahil kalaban niya yung Baby Tan, kaaway niya. Ni Ben Baido. Oo. Papatay siya noon dahil may mga kargada yun, tsaka yung Yulan. Kaway din ni Ben Baido. Oo. Hindi lang nakita yun nung binakbakan namin sa munting lupa. Nawala ng malay tao na sa senga. Sabi ko, kala ko ganong katigas to. Kasi nakita ko yung sinuntok niya, talagang bumagsak. Hawak-hawak yung ganito. Dito niya binibira. Sa sikmura. Bumagsak na gano'n, no? Sabi ko, nakakaawa na. Kasi matapang si Baido dahil may bakal kasi may kargada. Pero pag walang kargada, kasi may kaibigan ako ron si Baby Tan, yung chairman doon. Yun, kasing edad ko yun. Nakasama ko rin sa Muntinlupa yun. Kapatid niya si Jimmy Tan. Tsaka yung Yulan. Nakaalitan niya yan, pero hindi siya makadikit yun dahil may kargada si Baby Tan eh. Oo, magaling, mabait yun. Straight yun, parehas. Ang matindi rin yung kapatid niya. Kaya lang yung kapatid niya, nasalbi. Hindi na nakita, yung Jimmy Tan. Yun ang kakosa ng Boying Ibias. Yan ang makakosa, si Boying Ibias, Jimmy Tan, si Gayot. Yan ang makakakosa yan. Pero mababait siya mga kapatid na yan dahil sa loob ng Muntinlupa, malaki na itulong nila sa bahala. Pagkalala na, pag Noche Buena, malaking ambag nila. Oo nga, nakita ko nga po, meron pong tattoo si Lolo Lito Gayot ng Jimmy Tan sa mga paa niya po. Magkakosang puro yun eh. Kasi ako, hindi ako mahilig maglagay ng mga pangalan ng mga siga-siga. Hindi ako kahit na nakasalo ko sa pagkain, hindi ko nilalagay dahil masakit ang tattoo. Tutusin, masakit talaga eh. Tignan mo ito isang tattoo ko, hindi ko na natuloy oh. Ano pangalan niyan, Lo? Hindi na nasombrahan. Mandy Edihar. Eder. Kaibigan ko rin sa Maynila. Pero kayo dyan mga matitinding tattoo na may mga pangalan. Lo. May kasaysayan. Wala, kwan lang eh. Ito lang sa likod ko. Patingin nga ako, nakita ko po yan eh. Patingin nga po niyan, Lo. Laking dragon. Ano to, dragon? Dragon Paniki. Paniki to, Lo, no? Oo, Tapos may mga pangalan, Lo. Ito, Rudy. Ano ba to? Hindi, alam mo yan, may bahala dyan, tinakpan, malaki. Yung cinemascope na ganyan, malaki, makikita mo yan, bahala na gang. Hanggang dito sa baba. Ito, Lo. Ito yung B, A, H, A. Tapos sa Ito, baba, bahala NA. na gang. Oh, nagpapulo yung bahala dito. Nandito yung babagang niya sa baba. Hindi ka ako mahilig maglagay ng pangalan ng mga kon eh. Pangalan na ng mga kaibigan na nilalagay ko. Kaibigan talaga. Hindi, kaibigan, kapatid, ganun. Naging malapit din po ba kayo sa Panginoon ng mga... Sobra-sobra. Brad, talagang ako kaya ako nabubuhay dahil nga lang sa kanya eh. Ito to, naghihintay na lang ako ng tawag ni San Pedro. Kasi yung asawa ko naman 2 taon na eh, sa sakit. Galit nga ako sa asawa ko dahil usapan namin walang iwanan eh. Sabi ko, pagka saan ka pupunta, isama mo ko. Iniwan niya ako eh. Sabi ko nga sa'yo, pagka naghihirap ako nung nasa Iwaig ako, pupunta ako sa simbahan, umiiyak ako, nagdadasal ako. Na sumusumpa ako, nangangako, paglaya ako, magpapakabait na ako. Na ginagawa ko naman ngayon dahil maraming beses na akong napasubo sa away pero naiwasan ko. Nangyari nga sa amin doon sa lugar namin, bata lang, medyo bata lang siya, maliit din siya laki. Sinampal nga ako eh. Ang dami nakakakita na nakakilala sa akin. May hawak akong long nose, ganyan kahaba, matulis. Kaya lang inisip ko pagka lalaban sigurado eh, alin sa dalawa, mapatay mo o kung mapatay niya. Kahit sa anong mangyari doon, perwisyo ako eh. Siya hindi siya maperwisyo dahil binata yun eh. Yung mga anak ko, nag-aaral pa nun eh. Ako pagka nakamay ako, magtatago ako, maiwan ko yung pamilya ko, kawawa naman. Mahirap lang kami eh. Tapos, kung ako mapatay, lalong kawawa sila, ganun. Kung makulong ako. Tiniis ko lang yun, naiyak na lang ako, malis ako. Tinitignan nga ako ng mga kakilala ko, bakit hindi pumaya ko. Samantalang alam nila na pag may umaway sa akin, kilala naman ako ng Anong edad po kayo na nangyari na yan? Ito na lang, nagtumildang ako bago mamatay asawa ko. Galit nga asawa ko dahil yung lalaking yun. Kasi madalas akong pumasok ng mga bilibid. Pumupunta ako sa Muntinlupa, nakikita ko pa yan, binibigyan ko, nangingi sa akin. Kasi nang lumaya ako, pangako ko na magpapakabait na ako. Pinilit kong matutong gumawa ng relos. Gumagawa ako ng relos talaga eh. Ngayon, ang ginagawa ko naman, sa loob ko ng bilibid binibenta. Sa Muntinlupa, sa Maximum, sa Medium, sa Living Out. Lahat ng jail dito, Maynila, Quezon City, Bikutan,
Caloocan, Olongapo, Baguio. Napasok ko lahat yan. Nagtitinda ako ng relos, tapos runner ako ng bahala. No araw, nagdadala ako ng ticket. Yung bang pang-raffle ticket. Pagtulong ba, pang anniversary, nakakolekta ako ng mga 30. Dadaling ko ngayon doon sa Muntinlupa. Ibibili nila panghanda nila yung pagkain nila. Paano na po kayo lumaya, Lolo? Lumaya. Opo. Kasi nung nasa Davao ako, natapos ko na yung minimum ko. Ngayon, naisipan ko sumulat. Ako lang, sumulat-sulat kamay lang. Sumulat ako. Ang nasa Department of Justice pero si Crispina Ang nakayusa po na ganun-ganito na tapos ko na po yung minimum ko. Gusto ko baka pwede pong tulungan nyo kung makalaya dahil gusto ko naman pong matulungan yung mga magulang ko dahil matanda na po. Ganun lang sinulat ko, Tagalog lang oh. Sulat kamay lang. Inulog ko. Ilang buwan lang, tinawagan ako ng laya, nagulat ako, parola. Pero sa iwahig, lumaya ako parolit. Ganon din, sumulat din ulit ako. Sabi ko, effective pala yun. Pero yung sulat nyo naman na yun, Lo, may kasama namang dasal yun. Siyempre, umaasa ako na kung eh. Naisip ko nga nung paglumaya ako, hindi na ako babalik doon sa internong yun eh. Yung paglumaya ako sa iwahig. Pwede ba kayong magbigay ng payo ba sa mga kabataan base sa buong naging karanasan po ninyo, sa buong buhay po ninyo at pangungulungan? Ako naman, kaya lang nagkaloko-loko yung buhay ko dahil nga sa hirap ng buhay namin. Dahil kung hindi naman ganun mahirap, hindi naman ako gagawa ng mali eh, ng masama. Tsaka nung mga panahon na yun, nalagulo na yung buhay ko, parang nawala na ako ng pag-asa. Parang tira pasok na lang ganun. Natlauan na lang ako, ito na lang huli na madala ako sa iwahig. Sabi ko may impyerno pala talaga, akala ko wala. Kaya naisip ko na pag nakalaya ako, magbabagong buhay na ako, magpapakabait na ako. Ayaw ng asawa ko, nakikipag-away ako rito. Sabi ko, sige, hindi na ako makikipag-away. Basta gumaling ka lang. Kaya lang hindi rin gumaling, namatay din eh. 2 taon na ngayon, ang hirap pag nawala yung kasama mo sa bahay. Sana 10 beses o 100 beses sila mag-isip bago sila gumawa ng mali. Dahil mahirap yung kasabihan nasa huli ang pagsisisi. Naku, lalo na pag nadala sila sa Muntinlupa. Ito yung kasabihan na pag dumating ka ron, lalo na kung wala kang matibay-tibay na kwan. Eh nung araw, pag dumating ka ron, lalo na kumandong tatak mo, magagawa talaga eh. Oray, sa Bisaya ka nalagay, kawawa ka. Kaya lang lumuwag nung araw, nung pasok ng dalaw, papasok ang babae. Ang hirap ng kwan, kaya sana maawa sila sa sarili nila. Huwag nila lang hintayin yung magsusunod sila ng palda pa. Baka hindi nila kayanin. Ako nga, swerte nga ako, nagtataka nga ako bakit buhay pa ako hanggang ngayon eh. Lahat ng kasama ko, na, sa totoo lang, na. Kaya naniniwala ako sa taas na siyang kwan. Pero po, 81 eh, yung mga kasama ko nga, tagal nang namaya pa. Yun ang wag nilang kakalimutan, yung nasa taas. Yan ang huling takbuhan natin sa buhay natin pagka talagang down na tayo. Siya lang talagang pag-asa natin. Umiiyak ako, nasa simbahan ako sa iwahig. Pero pagkatapos kong magsimba ron, paglabas ko, maginawa na pakiramdam ko. Tataka rin ako eh, ganun pagkatapos kong umiyak, magdasal doon sa simbahan, sa iwahig. Siyempre, sasabihin ko lahat ng hirap ng buhay ko, yung problema ko. Paglabas ko, maginawa na pakiramdam ko. Kaya naniniwala ako sa taas. Kahit dito sa labas, ilang beses na akong nakaligtas sa kapahamakan. Eh, nangyari pa nga sa akin, hindi ka maniniwala. Sa bangbang, may kaway akong komando. Parang naramdaman ko, may tumatakbo sa likuran ko. Para pa kung ganun. Mahaba ng balisong, oh. Tinatama na ko ito, med nga yung mga damit ko, eh. Wala lang sangga ko. Napagod siya kasa sa akin. Eh, kung hindi ko natunugan yung ganun, siguro, mahaba ng balisong na ganun, oh. Tapos tuloy ako sa simbahan ng Quiapo. Nagsimba ako, sabi ko, Lord, maraming salamat po, buhay pa ako. Oo, biro mo yun, ilang beses na nangyari sa akin, siguro mga 4 na beses. May usap na kayo, Mga Lolo. 4 na beses na ako nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Grabe yun, no? Talagang hindi ako pinababayaan ni Lord. Kaya pinili kong lumaban na ng parehas. Kahit na, yung may sinampal na nga ako, di ba? Hanggang umiyak na lang ako, hindi na ako kumibo. Samantalang sa amin, doon sa Bambang. Tinatawag nila ako, Erling ang tawag sa akin doon eh. Ang tawag sa akin doon, Erling Buwang. O, kawawa yung mga batang naliligaw na landas. Sana mag-isip-isip sila bago nila balakin na kwan. Hindi naman sila sisikat, lalo sisikat ba sila ng basta-basta na yung mayayaman nga nakulong, nakasama ko na sila baby Sisyo.
Di ba yung Jaime Jose, mga mayayaman yan. Pero hindi rin nakaligtas. Hindi sila na, kwanda. Ako nga, waiting na lang ako eh. Ewan ko kung abot pa akong 82 ah. Niloloko ako noon anak ko eh. Aabot pa kayo 100 yan. Meron kayo 100,000. Nakakuha na nga ako ng 10,000 eh. 80 nakakuha ko ng 10,000. Unang-una, wag silang makakalimit sa taas. Dahil yan ang pag-asa natin sa buhay natin. Ako, dyan na lang ako kumakapit eh. Huwag nilang susuwayin yung mga magulang nila dahil ang magulang walang iniisip na masama para sa mga anak. Mahal tayo ng mga magulang natin. Ako nga wala na magulang eh, kaya malungkot ang buhay ko. Masarap ang buhay dito sa labas. Naku, pag nakulong ka, wala ka ng kalayaan. Lahat ng kaapian, daranasin mo. Andun yung naglalampaso ko na, tatadyakan ka. Oh. Ganun. Eh, sa bahay nyo, gagawin ba sa'yo ng pamilya mo yun? Napakasarap din sa labas. Sana wag na silang makaisip ng hindi maganda para hindi sila magsisi sa huli. Ako sobrang pagsisisi ko dahil malaki din na wala sa buhay ko. Bali naka 18 anyos yata rin ako sa bilibid. Ang laki din na wala ako. Lumaya ako, 35 na ako eh. Buti na lang, nagkaroon pa ako anak na 4. Puro lalaki. Natutuwa ako. Yung ibang nakita kong lumaya, ayaw ko ba't ganun ang buhay nila, misa pakalat-kalat sa karsada. Ako si Boy Tambunting. Ito ang istorya ng mga tattoo ko. Hello, okay na po to. Salamat lo sa ano ha. Maraming salamat din. Binitawan yung istorya. Kasi mga nakasama ko, Ben matatanda na, wala na eh. Opo. Ilan na lang po kayo na 80 plus eh. Karamihan po, mga 60, 70. Oo nga eh. Nagtataka nga ako eh. Pag nakikita nga kami ni Chairman Baby Tan, Opo. kababata. Talaga. Alas ka edad niyo po si Chairman David. Oo, 80 rin yun eh. 81 na siya, 81 din ako eh. Nakasama ko pa sa Muntinlupa yun. Kasama niya si Baby Tan, magkasama sila mga kapatid. Pero tikas, no? Chairman pa rin. May chairman pa, nagkaanak pa ng pulis yun. Hindi umubra si Ben Baido sa kanya. Hindi brad, kumpletong kargada nun eh. Kaya lang niya takutin yung mga standby doon na pakalat-kalat na mga bahala. Na pag nalamang galit siya, nagtatago, hindi mo lang kung saan pupunta. Naisip ko nga, na ito, nagpapatatak pa. Tapos ganun. Tumakbo daw po ng ibang pangkatsi. Hindi ko alam kung BCG o Sputnik eh. Eh kasi, kung siya madumi yung isip nun, tamang hinala talaga yun, nagtitirahin siya, ganun. Dahil maraming atraso eh. Kaya patakbo-takbo siya eh. Naririnig niyo yung istorya ng nila Divino Talastas? Yung mga, Oo, narinig ko yung istorya nun. mga totoong founder ng Bahala. Yun ang number 1 eh. Tapos tumunod yung Tino Rodriguez, number 2. May mga number yan eh. May mga number. Ang number 1, si Tibing Talastas. Tibing Talastas. Sino naman po yung sinasabi ko sa Baka yung story? Tibing Talastas yun yun. Sino naman po yung sinasabi na Emong? Yun yung kapatid nung Talastas. Anong numero naman po nung Emong? Siya ang pinakakon eh. Sa kanya nang galing yung Bahala nung araw. 1940 pa yata yun. Eh ako nalagyan lang ako ng Bahala, 1961 yata. Si Boy Golden inabot ninyo. Oo, kaya lang hindi ko na ganong nakakuan yun dahil magpapasko, nabalat ako, napatay na yung magpapasko. Doon binuro yun sa may malapit na sa Recto, National Pulinaria yun. Yun, may pangalan talaga yun dahil lumalaban talaga yun kasi may pere, may mga baer. Kaya lumalaban sila ng sabayan. May kapatid na maganda yun eh, Baby Porcuna. Yung kapatid niyang Ramon Porcuna nakakulong sa Muntinlupa, nakita pa kami noon, natulungan pa ako noon. Si Boy Golden kasi Arturo Porcuna yun eh. Yung kapatid niya naman Ramon Porcuna. Magaling naman sa poga yun. Puro poga naman ang ginawa nun. Escape artist. Ngayon, ang alam ko nakapoga yun eh. Tapos hindi na nakita. Hanggang ngayon, ewan ko lang kung anong kuwan. Yan, sila yung mga sinaunang Bahala talaga. Oo, sila mga bahala. Ayan, sila Taiwan, yan. Yan, tinatawag na ko lang. Yung mga kasama nila Boy Golden yan, Okbit. Okbit? Bahala Okbit, gano'n. Yan ang unang kuwan. Sila Boy Golden yung magkakasama noon. OKBIT? Okbit? Yung para bang, di ba may kanta nun, may sayaw na Okbit, gano'n. Bahala Okbit. Tapos meron pang Bahala Black Ranger. May tattoo ritong paniki dito. May number din yun. Meron pang Bahala Commando. Bahala C, may number din yun. Bahala Commando? Ano naman yun, Lo? Bahala, tapos letter C. May mga number din yun. Pero hindi yan komando
Hindi. Bahala komando lang. Pero ang pinaka sumikat, yung Bahala Tartaro. Kasi nung araw, bahala lang, walang Tartaro. Wala pa yung Tartaro. Bahala ano pa? Bahala Black Ranger, bahala Komando, bahala Oakbeat, Oh, tapos bahala Tartaro. oh. Yan yung mga... Yun ang sumikat, yung Tartaro. Kumbaga yung bahala rin, meron din siyang iba-ibang kategorya. Oo, iba-ibang kategorya. Iba-ibang, parang iba-ibang grupo, gano'n. Kumbaga sa Sige-Sige, may yung Sige-Sige Puso, Oo, Sige-Sige ganun. Sputnik. Meron pang sige, nung araw, meron pang sige-sige Moonlighter. Moonlighter? Oo, nung araw, meron pang gano'n na sige-sige Moonlighter. Sputnik din yun. Maraming kalokohan din eh, no? Eh, nung araw, sige-sige lang, di ba? Apo. Pero ang nauna po, bahala, di ba? Siyempre, wala, dahil Pinakaunang pangkat po, no? 1940 pa nga, di ba? Apo, apo. Tapos itong huli, ang alam ko lang, 1995 na. Ganun. Sige-sige na. Oo. Tapos sa Okso. Kinakantsawa nga nila ang bahala dahil konti lang ang bahala eh. Pero maraming tirador ng bahala na magandang nagtrabaho. Maraming kinagtrabaho. Isa na nga yung Boeing Ibias, yung Taiwan, Balais, sila Albis, sila Boy Makapanas. Maraming mga bahalang pan eh. Sila Pingas, Jin Bata, Erning Cobra, mga sumikat na bahala. Grabe, yung mga pangalan eh. No? Yung Tibing Talastas, yun ang number 1. Oo. Alam ko na ako yun na destino sa Sablayan. Tapos Dumaya. Yung number 2 naman, na destino ng Davao, Tino Rodriguez. Dumaya sa Davao yata, hindi na bumalik sa Maynila. Kasi nabalita niya yung asawa niya, nag-asawa na yata ng iba. Yun ang number 2. Oo. Tino Rodriguez. Number 2 yun, pero lahat sila saludo doon sa Taiwan. Yung Taiwan kasi, ako talagang, hindi ko na, may swerteng mga dumarating sa akin eh. Kasi yung Taiwan, bosyo ng bahala. Si Francine Bogobo, pangalawang bosyo ng komando. Tapos may tsuhin akong taga Baguio na loko rin. Pero walang tatak, pero loko yun. Labas-pasok sa dyan ng Baguio. Ngayon, itong dalawang bosyo, nakabarkada pala niya to, naging tropa niya pala to. Kaya yung Taiwan nga, kung tawagin namin yung Torogi, Igorot, Batang Baguio. Si Francine naman, Francine Bogobo kung tawagin yun, parang Batang Baguio rin. Yung mga nabarkada ng tsuhin ko to. Kaya nung madala ko sa Muntinlupa nga, nasa Arlice ko, in-interview kami, nasa pasilyo ko, nakita ko yung tsuhin ko, living out. Kinawayan akong ganun. Susunod, nandun yung Francine Bogobo. Tinawagan siya, Ting, pamangkin ko yan. Tapos, ito, pamangkin mo, tinuro ko. Oo, pamangkin ko yan. Binigyan ako ng Francine na isang golden. Nung araw, sikat na sigarilyo nung araw, golden coin. Nung panahon na yun. Nung nga, dinadalaw ako ng nanay ko, alam mo kung makano binibigay sa akin? 2 piso. Dalaw yun, 2 piso bibigay sa'yo. Papel pa nung araw, may pisong papel. Malaking May bagay. 2 piso. Malaki na halaga. Tutupiin mo yun, bawal ang pera eh. Yung 2 piso mo, marami ka na makukuha sanlang kumot, sanlang unan. 2 piso lang yun ha. Oo, ang dami mong makukuha. Malaking Kaya- bagay yung 2 piso ng pangalan. Kailangan yung pera mo may pit, nakatago. Kakapaan kayo may giron eh. May pit ang pera nung araw. Grabe. Okay na yun.